Amen. Come on, mas malakas nga po na palakpak para sa Panginoon ngayong gabing ito. Praise God. Batiin mo naman yung mga katabi mo ng good evening. Sa kaliwa natin, sa kanan natin. So praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Sino po sa atin dito, paganda ng paganda yung katabi mo? Sabi nung isa, parang di naman. Hindi, wala naman sabi. Okay, praise the Lord. So ilang announcements lamang po. Meron po tayong life retreat again sa March 25. Ito po ay women's life retreat sa March 25. Puro lang po girls ito. At March 26 po, ito po yung men's life retreat natin. First time po natin gagawin ito pero napaka-exciting po na itong life retreat na ito kasi po mas maganda at mas matindi yung mga pag-uusap natin dito kasi nga wala kang reservation dito kapag nagsasalita ka eh. So naka-attend na po ako ng ganito na homogeneous siya. Wala kang reservation, lahat masasabi mo sa kapwa mo lalaki, mga babae, ganun din naman. So napakaganda po nito kapag di ka pa nag-life retreat, attend ka dito, but before ka umattend noon, attend ka muna bukas. Kung di ka pa po wala pa kayong session ng iyong mentor o ng iyong leader. Ang tawag po natin dito ay pre-life. Ito po yung preparation natin for the life retreat. Kung meron pong Grepa Life, Manyo Life at Sun Life, meron naman pong pre-life. Okay, so bukas po yon para naka-ready po tayo. So March 21 po, 8 p.m. At isa pa po, yung in-announce ko noong nakaraan, ayos na yata yung sa comfort room ng mga girls. Kulay blue pero hindi ko pa po nakita lahat. Kasi hindi naman ako nagsi-CR doon, pero ayos na daw po. So, I hope na medyo maayos-ayos kaysa kahapon, kaysa dati. At ngayon naman po linggong ito, papaayos din po natin itong harapan at itong gilid ng ating bahay-sambahan. At pag-pray nyo po na yung provision natin, kasi kailangan po natin mga approximately 300,000. Ang pagre-repair po minsan hindi ganun kadali lang, medyo mahirap, pero madali yan sa katabi mo, kayang-kaya niya yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. So, praise the Lord. So, yun po mga kapatid, patuloy po natin ipanalangin ito. Ganun din po, yung lot and building project po natin, patuloy po, hindi ko po pinapabawasan lagi yun, kaya pwede pa po. Tuloy-tuloy pa po yung ating pagtatanim, yung kapag di nyo po alam, yung box po sa likod sa building natin, kapag alam nyo po, taniman natin itong bahay-sambahan natin at naniniwala po tayo, hindi lang tayo ang makikinabang nito, pati yung next generation po kasi. So may nagtatanong sa akin, dito daw patatayo. Hindi po, kaya nga po lot and building project yung gagawin natin, yung project natin, kasi bibili po tayo ng lupa na mga 5 times ang laki po dito. At medyo mahal nga po dito sa Quezon City kasi darating po ang panahon, magiging Quezon City Business District po ito. Dito lang sa tabi ng Trinoma, mga 98 na buildings po yung itatayo dyan at may itatayo pa si Pangilinan sa sila Lusyutan na mga buildings dito. Kaya darating po ang panahon, I think 100,000 per square meters po ito at sabi nga nila baka pumatak pa siya pag tayo lahat ng mga buildings na mga 300 to 500,000 per square meter dito sa tabi. Pero hindi po ako natatakot kasi sabi ng Psalm 24, the earth is the Lord's and everything in it. Kay Lord po ang lahat ng yan, ibig sabihin anytime kaya niyang bawiin yan. Okay? At kaya niyang ibigay sa atin yan. So ano man ang binibigay sa atin ng Panginoon, maging faithful po tayo ngayon. Huwag na tayong mangarap na mas malaki pa kapag hindi ka faithful sa mas maliliit na meron ka ngayon. Kaya kung ano man yung mga blessing mo ngayon, huwag kang hanap ng wala ka. Baka kasi binigyan ka na ni Lord, maging faithful ka muna dyan. Nanawaan po natin, pag naging faithful ka dyan, ibig sabihin, pwede ka na, may karapatan ka na pamahalain pa ni Lord ng mas malaki. Yun po yung sinabi niya sa Matthew 25. So, patuloy po natin ipanalangin ito, patuloy po lumalago yung ating pong gawain, dumadami po yung ating mga cell groups po natin or life groups natin. Dumadami po ito sa iba't ibang parte ng daigdig. Natatawa nga po ako noong nakaraan, kumukuha po ako ng passport ko. Ang dami po kasing pila doon, nakatayo kayo. Tapos siyempre may dala po kaming bata, kinuhaan ko din ng passport yung si JC, yung baby po namin. Buti na lang may member tayo doon. So unang-una po kami lagi, pinapasok na kami, hindi pa nakapasok yung mga tao. Yung member po natin, then nung kukuhaan na kami ng picture, sinabi sa akin, kayo po si Julius Ardawa? Sabi ko, oo. Kayo po si Pastor Julius? Sabi ko, oo. Ganun ba? Ba't mo ako kilala? Kayo po yung pastor namin eh. Sabi niya, ganun. Kayo po yung pastor ko. So, yun. So, ibig sabihin may gawain po tayo doon mga kapatid. May mga gawain po tayo doon. Umaattend yung mga
mga kapatiran natin dito at dumadami po, lumalago yung mga gawain natin. At pag-pray niyo po ako, napabalik po ulit ako sa General Santos City at this week naman po ay makapagsalita po tayo, mga 6 times siguro ako magsasalita this week. Kaya yun, panalangin nyo po na kaya pa natin. So maganda po ginagawa ng Panginoon, maraming nare-revive, maraming naliligtas, and I believe na hindi lamang po ako, kundi tayo gagamitin ni Lord. Amen po ba? This week, gagamitin tayo ni Lord sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay na kung saan di ko naman kaya lahat, mga kapatid. Naniniwala po ako, this is a church, lahat po tayo may parte sa katawan ni Kristo. So ano man ang yung parte, medyo sinasabi mo siguro na ikaw ay ilong lang, na ikaw ay tenga lang sa katawan ni Kristo. At maniwala ka kapatid, lahat yan may parte. Tanggalin mo tenga, di wala na nangyari. Nanawaan po natin, lahat yan may tulong. Tanggalin mo yung daliri, di wala na nangyari. So, meron, kaya naman, kaya mas maganda kapag buo. Amen po ba? So, mas maganda ang simbahan kapag buo silang kumikilos. Mas matatag, mas maganda, at mas malago. So, praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa gabing ito. Praise God. So, tayo po ay dadako sa ating pangatlong topic sa ating series na Scandal of Grace. Isang malaking skandalo na kung saan hindi maunawaan ng ibang tao. Isang napakalaking iskandalo. Kaya nga pag pinag-usapan natin ang grace, maraming mga relihiyoso na kung saan hindi maunawaan ito. Ang daming mga relihiyoso at maraming mga simbahan hindi lumalago kasi hindi nauunawaan itong grace na ito ng ating Panginoon. Ito po yung portraits of God's transforming love. So tayo po ay dadako sa ating pangatlong series. Sino po sa inyo patuloy na pinagpapala ni Lord sa topic natin na ito? Magsabi nga po ng amen. So, praise the Lord, may isa pa po tayong topic next week. At sa April po, ang ating series ay Wisdom. Ibig sabihin po mga kapatid, paano ka makakaiwas sa mga dumb decisions? May kinalaman po sa decision making, paano wag makaiwas sa malaking pagkakamali. Minsan kasi isang maling pagkakamali lang ng desisyon mo, buong buhay mo apektado. Isang maling desisyon, buong buhay natin apektado. So paano mo madedetect ang tama at mali? Paano ka makakapag-desisyon ng tama? At paano naman kapag nalilito ka at gusto mo magdesisyon? At paano mo malalaman na sasabihin mo kay Lord ito? Paano matatanggal yung ating doubt, yung ating fear kapag ikaw ay nagdidesisyon? Kasi minsan, pwede naman wag ka magdesisyon kaya lang ang tawag doon paralysis by analysis. Alam mo yun, kaiisip mo wala ka nang nadesisyonan. Nag-isip ka ng 1 taon, ng 3 taon, sige, isip lang. Isip lang ng isip hanggang sa puro na lang isip. Ang nangyari, hindi na nakapag-desisyon. Yun naman po ang negative na effect ng puro isip. Mag-isip ka muna, mag-isip ka muna. Kaya ng puro isip, wala nang dinesisyonan. Sa buhay na ito, kailangan din ng risk. Nanuwaan po natin, kailangan ng faith sa buhay na ito. So, ayun po yung pag-uusapan natin next month. And I believe malaki po may tutulong nito sa bawat isa sa atin. So, as part nitong pag-uusapan po natin ngayon, last week po, pumasyal po kami nung baby po namin, pinasyal po namin dito sa Trinoma kasi may laruan po dyan, may ni-schedule namin siya dyan weekly. At doon, naglalaro-laro siya, gano'n. Tapos, wala po akong cash noon. So, naghanap po ako dito, tanda mo natin Trinoma, hindi po SM So, dito sa Trinoma, meron po akong isang card, BDO po siya. So, doon pala sa Trinoma, halos puro BPI, kasi nga si Ayala, di ba, si BPI, kanya. So, doon po sa Trinoma, bibihira yung ibang ATM machine. Yung ATM machine tuloy, yung ATM. Tama, na machine. Ano ba yun? Parang ang gulo. Mamaya papaliwanag ko sa inyo bakit ako naguguluhan dito. Okay. So, ikot ako ng ikot dun sa paligid na yon at may nakita po akong isa dun sa taas, malapit sa sinihan. At nung pumunta po ako dun, tuwan-tuwa ako, walang pila first time. Na walang pila yung machine na yon. At pagpunta ko po doon, out of order. Sabi ko, pati pala mga ATM ngayon, yung mga machine na ito, wala ring na-out of order, di lang pala CR. Ang na-out of order, pati rin pala to. So naghanap pa po ako sa iba, ang tagal-tagal, ngawit na po ako, hanggang sa nagtanong. Kaya minsan, tanong-tanong din pag may time. Okay, so nagtanong po ako doon sa gwardiya, pumunta po ako doon sa isang lugar, hanggang sa, yun, awan ng Diyos, wala pa rin po ako nakita na BDO. Sira pa rin, sabi ko, hindi kayo sinasadya nito, magkaaway siguro itong dalawan to. Sabi ko gano'n, hanggang sa iba na po ako nag-withdraw. Sa ibang, hindi naman BBI, pero sa may Mastercard din po. Kaya lang minsan may kaltas yata yung gano'n. So yun po ang nangyari doon. So naiunawaan ko po na importante pala itong mga machine na ito, itong mga electronic cash machine na ito, napaka-importante pala niya kasi hindi ka na pupunta ng bangko .
Hindi ka na pupunta ng bangko, hindi ka na pipila ng pagkahaba-haba. So, maiiwasan na yung... Pero nakita ko, kapag wala naman siya, ang saklap ng buhay. Ang saklap ng buhay. So, minsan magta-transfer po ako ng isang fund dun sa nag-print nung book. Ta-transfer ko po, BPI na naman. Sabi ko, ba't ganito? Ba't para magkalaban lagi? Yung daming bibigyan na bangko sa akin yung magkalaban, tapos hindi tinatanggap ni BDO yung pagta-transferan ko na BPI. So hanap ka na naman, nakita ko nakakapagod din pala. Naunawaan po natin kapag wala kang makita nitong machine na ito, at napansin ko, na-appreciate ko yung kahalagahan nitong machine na ito. Na-appreciate ko. At kapag ikaw may bangko ka, alam mo to, na ma-appreciate mo to. Pero kapag wala naman, wag mo nang intindihin, okay? So, hindi naman malaking problema yan, lalo na wala naman tayo, di naman natin ginagalaw yon. O kaya, hindi ka nagka-card. So, alam niyo po, ganun din naman sa buhay natin. May mga bagay na kung saan makapagpapadali sa mga kinikilos natin. May mga makakapagdali. Alam niyo po, ang mga teknolohiya natin ngayon ay nililikha para mas mapadali yung ginagawa ng tao. Kaya mas marparami ang kanyang ginagawa sa loob lamang na napakaigsing panahon. Kasi hindi ka napipila ng matagal, hindi ka na mapapagod, talagang pindot na lang ng pindot doon at may lalabas na pera. So, ganun na lang kadali. At alam niyo po mga kapatid, nung may nabasa akong isang passage sa Aklat ni Lucas, napansin ko dito na pambihira yung kaligtasan ng tao na padali ni Kristo. Kasi nung panahon na yon, para lang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan, kinakailangan mo ng matabang guya, kung ano-anong ibon, kapag may topak pa yung ibon, hindi pa tatanggapin doon sa templo. Kapag may tama ang beak niya o kaya yung mata niya, hindi tatanggapin. Kailangan perpekto para mapatawad. So, pambihira, nung pinalitan ni Kristo yung mga ibon na yon, yung mga kahayupan na inaalay nila dati, nung pinalitan ni Kristo, pambihira kapatid, napadali ang kaligtasan ng tao. So, dito po sa ating pag-aaralan ngayon, alam niyo po ba, pagdating sa kaligtasan, may ATM din? At ano po ito? So, right now, I want you to open your Bible with me in Luke chapter 23, verses 39 through 43. Luke chapter 23 verses 39 to 43. So yung context po nito mga kapatid, si Jesus Christ ay nakapako na. Siya ay nasa gitna, sa pagkabilang gilid niya ay meron mga kriminal na kung saan hindi po akusado, kundi ito po mga kapatid ay may verdict na. Itong mga ito. At alam mo yun, na-execute na yung judgment sa kanila kasi nga ipinako na sila sa krus. So ito po yun. Tutuloy po natin verse 29. So one of the criminals who hung there hurled insults at him. Ininsulto si Jesus Christ nitong kriminal na ito. Well, pwede natin sabihin, ay kriminal naman talaga yan. Alam mo na, wala ka nang aasahan dyan. Ganyan talaga yan. So sabi niyan dito, aren't you the Christ? Save yourself and us. So yung tono po, importante po sa application ng Bible, titignan mo din daw yung mode ng speaker. Hindi mo lang titignan kung ano yung atmosphere. Titignan mo rin yung mode kung paano sinasabi ito na nagsasalita. So dito, yung nagsasalita, hindi humihingi ng salvation. But rather, he is annoying Jesus, or rather, he is insulting the Lord Jesus Christ. Alam mo yung pang-iinsultong salita? Ikaw si Kristo, tapos nandiyan ka, hindi ka makalaya. Sige nga, iligtas mo nga kami. Yun ang sabi niya, aren't you the Christ? Save yourself and us. Pagdating ng verse 40, but the other criminal rebuked him. Nirebuke ng isang kriminal na naman. Kaya lang, nirebuke niya yung kapwa niya kriminal. Rebuke him. Sabi nito, don't you fear God? He said, uy, grabe. Tinawag niyang God si Jesus. Mamaya, don't you fear God? He said, since you are under the same sentence. Verse 41, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man, sabihin po natin man, has done nothing wrong. Una, mambihira kapatid, tinawag niya si Jesus naman, pero tinawag niya rin na God. Si Jesus. At sinabi sa verse 42, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Verse 43, Jesus answered him, I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise. Today, you will be with me in paradise. At sabi ni Jesus Christ, ito ay katotohanan. Kamang palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So before po ako mag-advance dun sa ating topic ngayon, dito mapapansin natin itong kriminal na ito
Nirebuke niya yung isang kriminal. At sabi niya, don't you fear God? But this man has done nothing wrong. At makita po natin, sabi ni Jesus Christ, today you will be with me in paradise. Maliligtas ka. Sabi na, ang ililigtas ni Lord, yung mga taong kumikilala sa Kanya na Diyos at tao. Napansin natin mga kapatid, dito tinawag niyang Diyos, pero tao din. Naunawaan po natin, but because we believe, hindi naman kasi mamamatay ang Diyos. Kaya wag niyo po, sabi ko nga, sa theology class natin, wag niyo sasabihin na si Kristo namatay, ang Diyos namatay sa krus. Hindi namatay ang Diyos. Sa krus, yung humanity, mga kapatid, yung pagkatao, yun ang namatay. Naunawaan po natin kasi hindi mamamatay yan. Kaya nga, may nagkatawan tao. Naunawaan po natin para may dugo na mabubo sa krus ng Kalbaryo. Pero dito sa passage na ito, makikita natin, kinilala niya si Jesus Christ na Diyos at kinilala niya rin na tao. Sabi ko nga, buti pa minsan ng kriminal. Marunong kumilala, yung iba hindi. Okay, don't you fear God, sabi niya dito. But this man has done nothing wrong. So we must believe that Jesus Christ is God and man. 100% God and 100% man. Yun po ang tinuturo ng Biblia. Kitang-kita po na si Jesus Christ, tao talaga. Maraming mga instances makikita natin yung humanity, nagugutom, napapagod, umiiyak si Jesus Christ. Pero makikita natin, ang dami rin beses, sabi ko nga, siguro kahit 30 times, makikita natin yung divinity naman, yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. At dito sa passage na ito, sa dulong-dulo, sabi niya, I tell you the truth. Kausap niya sino po? Mga kapatid, kriminal. Ang sabi niya, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. So what are the ATM of salvation? Paano napadali ni Kristo ang salvation? Hindi katulad ng salvation dati, noong panahon na yon, paano sila, nahihirapan sila, kung kapatawaran pala ng kasalanan nila, hirap na sila, pero dito sa passage na ito, makikita natin, mas napadali ni Kristo ang salvation. Sino na po ready ngayong gabing ito magsabi po ng amen? So letter A, sabi po sa verses 40 hanggang 41, but the other criminal rebuked him, don't you fear God, he said, since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve, but this man has done nothing wrong. Paano pa maliligtas ang isang tao? Letter A is admit. Sabihin po natin, admit. Dito sa passage na ito, mga kapatid, inamin niya dalawang makasalanan na tao ang nasa tabi ni Jesus Christ. Napansin ko lang mga kapatid sa Bible, ang hilig itabi si Jesus o ang hilig tumabi ni Jesus sa makasalanan na tao. Kinikriticize siya ng mga scribe at pariseyo, ng mga religious leader, ba't ang hilig mong sumama sa mga makasalanan? Pati ba naman hanggang kamatayan, mga makasalanan ng kasama niya? Hindi ba pwedeng maitabi ito sa mga hari? Maganda sana, no? Hari ng Persya, hari ng Babylonia. Yung mga katabi ni Jesus Christ, pagka masarap-sarap na kamatayan yun. Kaya lang, itatabi ka sa mga kriminal. Napansin ko po, mga kapatid, yan ang gusto ni Lord. Tumabi sa mga makasalanan dahil hindi naman siya kailangan ng mga walang kasalanan. In fact, malinaw sa Kanya, wala lahat naman makasalanan. Kaya nga napansin ko dito, kung nakikita mo sa sarili mo, kapatid, na wala ka ng pag-asa at punong-puno ka ng guilt sa iyong buhay, whether ikaw ay accused o ikaw ay na-sentence na makasalanan, believe me, gusto ka ni Jesus. Tatanggapin tayo ng Panginoong Hesukristo dahil sanay na siya dito. Sanay ang Panginoon mula sa kanyang bago pa lang nung siya nagbiministeryo hanggang sa nalalapit niyang kamatayan. At dito sa passage na ito, is dalawang uri ng tao. Dalawang uri ng tao, parehong makasalanan. Kaya lang yung isa hindi umaamin at yung isa umaamin. Salvation is possible when you admit that you are a sinner. Ang kaligtasan ay posible lamang sa mga tao na kung saan inaamin nila na sila ay makasalanan. Sige, meron yan. Pindutin mo, Mark. Ang salvation po, mga kapatid, ay posible sa mga tao. Napapansin niyo po mga kapatid dito, akusado. Hindi lamang akusado, kundi na-sentence na siya ng kamatayan. Mapapansin niyo po mga kapatid, hanggat hindi napatunayan
na siya ay makasalan, na siya ang gumawa nung krimen na yon, accused. Kaya nga ang tawag sa mga ito, akusado. Naunawaan po natin kasi inaakusahan pa lang siya. Tanungin ko po kayo, dito sa passage nito, mga akusado ba ang katabi ni Jesus Christ? Hindi po mga akusado na patunayan. Proven guilty yung mga nasa tabi ni Jesus Christ. Kaya lang mga kapatid, yung isa, pambihira, hindi umaamin na kailangan niya ng kaligtasan. Hindi umaamin na kailangan niya ng tulong, yung isa umamin. Naunawaan po natin mga kapatid, again, salvation is possible even to a guilty person like him. Ang salvation ay posible kahit sa mga taong guilty. In fact, mga kapatid, ang katotohanan, lahat naman po tayo guilty. Amen po ba? Lahat naman po tayo ay guilty kasi sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay guilty. Dito po sa passage na ito, isang guilty na kriminal, pero inamin niya na siya'y makasalanan. Inamin niya. Kapatid, alam mo ba, mahirap ang pag-amin. Amen po ba? Mahirap umamin. Pero mas mahirap ang hindi pag-amin. Mahirap umamin. Napatunayan ko po ito mga kapatid, nung minsan, yung lola ko po kasi, kung kumukuha niya ng pensyon, may dumadating na pensyon sa kanya, dahil nga namatay na yung lolo ko, at kumukuha po yan ng pensyon, siguro nung panahon na yun, malaki-laki na yun, yung 30,000. At kapag yung lola ko kumukuha doon, kasama lagi ako, nung nakuha niya, napapalit niya yung pera, ang masakit nito, nahulog niya yung pera. Siyempre nahulog, at nandoon ako, pinulot ko. Kaya lang, di ko na sinole. Pagkahulog ng pera, pagpulot ko, hindi ko na sinuli. At sabi ng lola ko, nagtanong sila, panggastos namin yun ng 1 month eh. Dahil hindi ko po siya sinuli, natanong, sino kumuha nito? Siyempre, oy, hindi ko alam yan. Nalaman po natin, I think high school po ko, nung panahon, hindi ko inamin. Pero hindi ko nga inamin, pero halata. Kasi nung panahon na yun, bumili ako, bagong-bago pa yung airgun no, nung panahon na yun. Siguro baril-barilan, bumili ako, 15,000 baril-barilan. Saan ka nakakita ng bata, may laruan ng baril-barilan. Tapos bumili ako ng bola, tag 5,000. Bumili ako. Minsan, no, may mga tao ayaw umamin, pero halata naman na may kasalanan. Kaya importante ang pag-amin. Kapatid, alam niyo po nangyari? Mula noon, nawala na ng tiwala sa akin ng lola ko. Dati buwan-buwan nakakasama ako sa kanya sa pagpapalit ng pera doon sa upslide, doon sa Camp Aguinaldo. Nakakasama ako sa kanya, pero mula noon, hindi niya na ako pinagkatiwalaan. 1 taon niya tayo, nawala ang tiwala niya sa akin. Kapatid, mahirap umamin, lalo na nagastos mo na. Pero mas mabigat ang hindi pag-amin, dahil marami ang mawawala sa atin. Dito sa passage na ito, inamin niya na siya'y makasalanan. Kaya nga mga kapatid, posible ang kaligtasan sa mga taong umiamin na kailangan niya ng tulong. Sabi mo sa katabi mo ngayong gabing ito, umamin ka na. Lalo daw ang tao pa naman, nahuli mo na sa kasalanan, ayaw pang umamin. At sabi po ng mga psychologists, ang mga lalaki daw, hindi silang mga lalaki, kaming mga lalaki. Although hindi man lahat, kapag daw nahuli yan sa kanyang kasalanan, magagalit yan. Yun ang pamamaraan niya. Yun ang defense mechanism niya para mailayo ang tunay na issue. Mamaya dyan, yung isa na partner niya na may kasalanan. Ganon. Although hindi naman lahat. Okay? Hindi naman lahat. Marami lang. Okay? Ganon. Pero, alam mo yun, kapatid, nahuli na may kasalanan, ayaw pang umamin. Sa batas natin, nakakatulong ang pag-amin. Nakakababa ng kaso. Merong ganun mga kapatid na kaso na kung saan mapapababa. Importante ang pag-amin. 2 tao na kung saan makasalanan, isa umamin, isa hindi. Isa hindi naligtas, isa naligtas dahil siya ay umamin. Mga kapatid, kahit na ikaw ay proven guilty na, kahit na ikaw ay makasalanan, kahit na sa tingin mo wala ka ng pag-asa, umamin ka lang kapatid. Tiyak may grace ang Panginoon. Posible ang kaligtasan sa mga taong inaamin na kailangan niya si Kristo. Come on, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Posible umamin ka lang. Sabi mo ulit sa katabi mo kapatid, umamin ka lang. Umamin ka lang. Mas malaki ang nagiging epekto ng hindi pag-amin. Kaya nga, kapatid, kaya nga naa-admit ang isang tao sa ospital. Bakit po kailangan i-admit ang isang tao sa ospital? Kasi may seryoso pong problema ang kanyang katawan.
Kaya halimbawa, nagpa-check up ka, uy, pambihira, ang taas na ng dugo mo, 300 over 200. Bakit ganon? Ako, alien ka ba? Sabing ganon, so i-admit ka na namin. Kapatid, bakit kinakailan ina-admit? Kasi may seryosong problema na ang kanyang katawan. Kailangan itong malunasan sa lalong madaling panahon, kaya kinakailangan i-admit itong taong ito. Kaya nga rin po mga kapatid, kailangan nating i-admit na tayo ay makasalanan upang malunasan din ang higit na mas seryosong problema ng ating buhay. Ano po yun mga kapatid? Ito ay walang hanggang kaparusahan sa impyerno or eternal death. So kinakailangan malunasan ito agad-agad. Sabi nga po natin agad-agad. Bakit ang kaligtasan kailangan agad-agad? So kinakailangan natin ma-assure yung ating kaligtasan agad-agad. Huwag nang ipinagpapabukas. Bakit? Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo mamaya o bukas. Hindi natin alam. Hindi natin alam. So kinakailangan umamin. Kailangan i-admit na tayo ay makasalanan. Para nang sa gayon, yung, alam mo yung sting o walang hanggang kaparusahan sa impyerno ay malunasan. Alam nyo kapatid, mahirap po magkasakit. Mahirap. Pero mas mahirap ang mapunta sa impyerno. Hindi pa naman po ako nakapunta sa impyerno, pero pati katabi mo, hindi pa naman. Pero alam niyo po mga kapatid, di mo na kinakailangan pumunta ng impyerno para wag puntahan ito. Laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko, hindi mo na kinakailangan gawin yung nagawa nila. Gawin mo na lang salamin yung ginawa nila. Naunawaan po natin mga kapatid. At dito, ang Bible, pambihira, ang impyerno, i-describe ng Bible, ang hirap-hirap. Yung alam mo, parang lumalangoy ka sa naglalawang apoy. Pero, kapatid, nasasaktan ka habang panahon. Walang katapusan na kaparusahan. So yun ang tinalo ng kaligtasan. Yun ang tinalo ni Lord. Kaya lang matatalo lang yun pag marunong kang umamin. Kaya dito mga kapatid, imposible man natin natignan na isang guilty na tao na patawad, na ligtas, umamin lang siya, kapatid. Kaya napakamakapangyarihan ang pag-amin. Napakamakapangyarihan. And letter T, mapapansin natin, pagtapos niyang umamin, dito, inamin niya sa kanyang sarili na siya ay guilty. At ang maganda dito mga kapatid, by the way, before po ako dumako dyan, sabi niya, but this man has done nothing wrong. At itong kasama natin na ito, not guilty yan. Isang guilty ang umamin. At sinabi niya si Jesus Christ ay walang kasalanan. Admit. Sabi nga po natin ulit, admit. Kaya nga ang salvation ay posible. Kahit na ano nangyari sa ating buhay, kahit na ano ang ating naranasan, posible ang kaligtasan sa mga taong lumalapit at umaamin sa Panginoong Hesukristo. Letter T po mga kapatid in verse 42, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Una silang dalawa, nung kriminal ang nag-uusap. Usap sila nung kriminal. Sabi niya, alam mo, ikaw, tayo makasalanan tayo eh. Don't you fear God? Tayo makasalanan tayo, nararapat lamang, na naparusahan tayo. Pero ito, sabi niya gano'n, itong taong ito, hindi naman siya nagkasala. Bakit mo siya ginaganyan? At hindi habang buhay, kausap niya yon. Naunawaan po natin, mamaya bigla siyang humarap kay Jesus Christ. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Maniwala ka kapatid, buti na lang lumipat siya ng kausap, wala siya mapapala sa taong yun. May mga tao kausap mo, wala kang mapapala. Maniwala ka kapatid. Kaya minsan, pinipili rin ka kausap, okay na yung minsan. Huwag lang madalas. Dahil wala siyang mapapala. Maniwala ka sa ibang tao, wala kang mapapala. Pero kay Jesus, may mapapala ka. Kaya biglang humarap siya kay Jesus. Dito, may mapapala ako dito. Sabi niya ganun, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Alalahanin mo ko. Mga kapatid, yung word na remember dito is a word of reliance. Ito po ay word ng pagsandal. Ibig sabihin, ipinagkatiwala niya ang buhay niya sa Panginoong Hesus. So ano po yung ATM ng salvation? Number 1 is admit and then number 2 is trust. Sabihin po natin, trust. Tiwala. The criminal entrusted his life to Jesus. Ang ganda nito kapatid. Pansinin niyo pong maigi. Then he, sino po yung he? Yung criminal, nagsalita. Then he said, ano pong sabi niya? Jesus. Kinausap niya po si Jesus.
Ang ibig sabihin po ng Jesus ay Savior. By the way, at that time, sabi po ni Origen, isa pong kilala na historian, sabi niya po may 30 plus na tao na kung saan ang pangalan niya ay Jesus, yung iba nagpapanggap na Jesus. Kaya nga yung mga tao dati wala nang tiwala sa pangalang Jesus kasi ang daming nagpapanggap na sila yung Messiah nung panahon na yon. Kaya sa kanila pala malinaw na eh. Liban sa totoong Jesus, sa totoong Messiah, lahat Messiah diyan. Dati pa lang, ang dami ng may sayad na tao. Nagpapanggap na sila ang Hesukristo. Hindi lang sa Pilipinas ang mga may sayad na mga taong nagpapanggap na sila ang Hesukristo. Kaya nga na sila ang Mesaya. Pero mga kapatid, nung panahon na ito natagpuan niya, kapatid, hindi may sayad. Isang totoong Mesaya na magliligtas sa kanya at sinabi niya, Jesus the Messiah. Jesus, sabi niya ganon. Tagapagligtas. Messiah, remember me when you come into your kingdom. Again, this criminal entrusted his life to Jesus as his Savior. At sabi dito, when you come into your kingdom, ano po meron sa kingdom? Okay, ano po meron sa kingdom? King, okay? So dito mga kapatid, ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa isang tagapagligtas at isang hari o Panginoon. Ipinagkatiwala niya. Kapatid, he entrusted his life when he said, Jesus. At sinabi niya, remember me when you come into your kingdom. Naniwala siya na si Jesus ay tunay na hari na kaya siyang iligtas. Importante po yung word na trust, na tiwala. Yung word na tiwala po, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, is to rely. O kaya, mga kapatid, maging confident ka sa Kanya, o kaya sumandal ka. Yun yung pinakamagandang ibig sabihin ng trust, yung sumandal. Sino po sa inyo dito naranasan mo ng sumandal sa isang tao nung ikaw ay pagod? Di ba, mga kapatid? Minsan nasarap nung sumasandal ka, no? Lalo na yung magjowa, di ba, sasandal kayo, nandun kayo sa wildlife. Di ba, nakasandal ka, feeling mo, pamihira, paradise na eh. Remember me when you come into your, di pala yun. Okay? Sandalan ka pa lang ay isa ng, alam mo, langit na. Ganon, di ba? Ang sarap. Pag ganon, sasandal eh, kasi, alam mo yun, sarap sumandal ah. Okay. Nanuwaan po natin, pero hindi lahat ng masasandalan, okay. May sinandalan ako dati, tumayo eh. Bumalentong ako eh. Kasi napansin ko mga kapatid, hindi lahat ng sinasandalan natin malakas. At hindi lahat ng sinasandalan natin okay sa'yo. Mahirap sumandal at mahirap minsan sandalan, nakakapagod din. Naunawaan po natin mga kapatid. Kaya nga ang mga tao, napansin ko lang, talagang hindi pwedeng sandalan ng tuluyan ang lahat ng tao. Kasi ang tao, limitado. Limitado. Dumating na po ba yung problema, may problema ka sa buhay, tapos yung kinagkakatiwalaan mong tao nilapitan mo, sabi mo, tol, pairam naman dyan. O kaya, tol, pwede bang tulong? Tapos sinabi niya sa yung bigla, pasensya na, pare. Hindi kita matutulungan ngayon. Alam mo yun, mga kapatid? Pairam naman muna dyan. Babalik ko rin. Wala eh. Naranasan mo ng umutang, kapatid, tapos di ka pinautang? Ako naranasan ko yan. Di ako pinautang, pambira. Of all the people, ikaw magsasabi ng wala. Eh, mawalan ng bangko, mawalan ng pera ang BDO. Pambira, ikaw hindi ka mawawalan, tapos sasabihin mo, wala. Naunawa natin mga kapatid, tapos minsan magagalit. Galit ako. Alam mo, kinausap ako ni Lord, ikaw na nangungutang ko, pagalit. Ay, oo nga, no. Sabi, ay, minsan ganun yung mga tao, eh. Kapag nadidisappoint ka dahil hindi ka napahiram, tapos tayo nagagalit. Sabihin sa katabi mo, wag ganun. Wag ganun. Ang tao, mga kapatid, may limitasyon din. Maybe yung inaasahan mo dati okay, pero ngayon hindi. May problema rin siya. O kaya may kinakaharap din na problema. So napansin ko lang, hindi lahat, alam mo, hindi lahat ng tao sa lahat ng panahon masasandalan natin. Pero mga kapatid, sa panahon na kung saan, delikadong-delikado ang kanyang buhay at nangangailangan siya, ilang minuto na lang ang natitira, malalagutan na siya ng hininga at dalawa ang pwede niyang makaharap. Pwede siyang mamili, pwede siyang mapunta sa walang hanggang kaparusahan at pwede siyang mapunta sa paraiso kasama ang Panginoon, saan kahaharap.
Pero dito sa sitwasyon na ito, kapatid, ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Maniwala ka, kapatid, si Jesus ay mapagkakatiwalaan. Mapagod man ang iba, si Jesus ay mapagkakatiwalaan. Naunawaan po natin, mga kapatid. Pwedeng sabihin ni Jesus Christ, maybe kung binabasa mo ito ng simple lang, kaya nga sinabi ko po, importante sa pagbabasa ng Bible, titignan natin yung mode, titignan natin yung sitwasyon. Kapatid, wala sila sa Starbucks no nag-uusap. O pre, kumusta pre? Okay lang ako pre, ayos lang. Wala yan. Kapatid, nasa krus. Pwedeng sabihin dito, pakialam sa'yo, mamamatay na rin ako. Magbulahan kayong dalawa ng kriminal na yan. Naunawaan po natin, pero sila dito parang kampanting nag-uusap. Di mo ba alam? Ganito. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Hindi ganun. Baka naghihingalo, Jesus. Walang pagkakataon para, shot muna. Walang ganun. O kape muna. Walang ganun dito, kapatid. O tol, walang ganun. Nakapako sa krus yan. Noong panahon na ito, hindi nila magawa yon dahil hirap na hirap. At pwede rin siyang wag pansinin ni Jesus Christ. Kasi noong panahon noon, naghihingalo na rin siya. Naghihingalo na rin. Pero alam niyo po ang kagandahan dito. Kahit na anong kalagayan, kahit na anong sitwasyon, kaya nga sinabi ko po mga kapatid, mawalan man ng lakas ang ibang tao para harapin ka. Mawalan man sila ng oras para harapin ka. Si Jesus hindi mawawala ng oras at hindi mawawala ng lakas para harapin ka dahil si Lord tiyak masasandalan sa lahat ng panahon. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Masasandalan natin ang Panginoon. Ang ibang tao magagalit pa o mapapagod pa pag nasandalan mo. Sige, pwede ba kapatid ilang sandali? Sandalan mo yung katabi mo. O, yung iba natatakot, di ba? Yung hindi mo kakilala, wag mong sandalan. Delikado yan. Naunawaan po natin mga kapatid, yung iba nahihiya kang sumandal. Amen po ba? Nahihiya kang sumandal. Yung iba naman, tabi ka nga dyan. Magka-dandruff pa ako sa'yo. Di ba? Ganon, di ba? Yung iba naman, tuwan-tuwa. Sige, tandal ka sa akin. Yung iba, ganon. Mga kapatid, kaya alam, may iba't iba tayong sitwasyon. Kaya nga minsan, kaya lang, iba-iba ang sitwasyon, iba-iba ang kalagayan, napapagod din ang tao. Napansin ko lang po mga kapatid, minsan ba, dumarating ba sa panahon ng buhay mo na nahihiya ka ng lumapit sa ibang tao? Kasi nga alam mo, siya din may problema. Na siya din ay may problema, na siya may kinakaharap, o kaya sinasabi mo na baka hindi niya kaya. Kasi totoo naman. Kasi kapatid, kapag ikaw ang sandal ng sandal, minsan tuwan-tuwa ka. Kaya nga minsan, alam niyo po, kinausap ako ni Lord noon, huwag kang sandal ng sandal habang buhay. Ikaw kaya ang sandalan ng sandalan, ewan ko kung matuwa ka habang buhay. Nanawaan po natin. Kaya maganda, sa panahon na sumasandal ka pa sa magulang mo, sige sandal lang. Pero sa panahon na hindi mo na kaya, at sa panahon na lumalakas ka na, gumawa rin tayo ng paraan, balang araw, na tayo naman yung sinasandalan. Paiba-iba lang. Hindi maganda na lagi tayo sumasandal, o tayo naman ang laging sinasandalan. Kasi nga, ang tao napapagod talaga yan. Subukan mo, kapatid. Tiya, makikitira po ko. Okay yan. O sige, maayos. Sige, pasok. May tulugan dito. Ito maganda oh. Pagkaraan ng dalawang araw, 3 araw. Unang araw, kain tayo dito. Babaya, maniwala ka. Sa linggo, di ka natatawagin nun. Kapal lang mukha nito. Tagal-tagal mo na dito. Hindi ka pala nagtatrabaho, di ka maglinis-linis dito. Ba't gano'n? Naman po natin mga kapatid. Kasi nga, nabibigatan na rin siguro. Naman po natin, nabibigatan na rin siguro o may problema din naman siya. Napansin ko lang mga kapatid, minsan nahihiya tayo na lumapit sa isang tao dahil totoo naman minsan dahil nakakapagod naman. Napapagod din ang tao. Nangangawit din ang tao. Pero gusto kong maniwala ka dito kapatid na si Lord hindi napapagod. Nung pwede kang lumapit anytime sa Lord kasi si Lord hindi napapagod, sandalan mo sa buong buhay mo. In fact, gusto na yon. In fact, mga kapatid, ang buong universe ang tagal nang nakasandal sa Kanya pero nabuhat niya. Kasalanan mo pa kaya, hindi niya mapatawad at hindi ka niya mabuhat, kapatid. Universe, mundo, sumandal sa Kanya. Problema mo, kapatid, kayang-kaya ni Lord yan. Maniwala ka, come on. Pastor, ang bigat ng problema ko. Baka mabigatan si Lord. Oh, mabibigatan si Lord. Pluto nga, Jupiter nga, nakasandal sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kapatid, ang araw nga, yung pinakamalalaking stars nga, kapatid, nakasandal sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus at ang Diyos hindi napagod. Maybe sinasabi mo ngayon, Pastor, ang bigat ng problema mo, kapatid, okay lang yan. Okay lang yan.
Dahil may Diyos na pwede kang sandalan anytime. At itong Diyos na ito hindi mapapagod, pwede kang sumandal sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo ngayon, pwede kang sumandal kay Lord. Masasandalan si Lord, maniwala ka, hindi siya nangangawit. Merong kwento dati, nakalimutan ko na yung pangalan na yun, may nakahawak daw sa mundo. Si Hercules. Wrestler lang yun, alam ko nung ganun eh. Yung, alam mo, nakahawak daw sa mundo at kapag nangawit daw si Hercules, yun na ang katapusan ng daigdig. Buti na lang hindi ko naging Diyos si Hercules. At baka mabigatan siya. Ang tagal niya ng buhat-buhat ng daigdig. Buti na lang ang naging Diyos natin, mga kapatid, walang iba kung adi ang ating Panginoon. Naunawaan po natin dahil kailanman hindi siya mapapagod na buhatin ang iyong buhay at buhatin ang iyong problema. Hindi siya napapagod. Pwede po ba palakpakan natin na mas malakas ang ating Panginoon? Trust! Pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Napakasimple ng ginawa niya. Nagtiwala lang siya sa Panginoon. And then lastly, ito matindi. Mapapansin niyo po, kausap niya, una, yung kriminal, na kapwa niya kriminal, tapos kinausap niya ang Panginoong Yesus, sabi niya ganon, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Pagdating ng verse 43, si Jesus nag-reply. Sabi ganon, Jesus answered him, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Minsan, kapatid, mahirap kausapin yung mga walang kwentang tao. Naunawaan po natin, mas papansinin mo yung okay. Pero dito sa passage na ito, mga kapatid, parehong makasalanan ito. Bahala kayo sa buhay ninyo, pwedeng ganun din. Dito po sa inyo, nagkaroon ka na ng problema, tapos may lumalapit sa'yo, natuturete ka na. Ang dami kong ginagawa. Lalo yung mga nanay, pag pagod na, di ba? Kung di ka matuktukan ng sandok, ganun. Naunawaan po natin, tabi-tabi dyan. Ang dami kong ginagawa. Naglalaba ako, nagpapalansya ako, kasi ba't ginagawa mo sabay-sabay? Naglalaba ako, nagpapalansya ako, nagkukula ako. Nagpapakain ako ng baboy. Lahat ginawa ng sabay-sabay, natuturete na siya. Nang ganon. Nung panahon na ito, mga kapatid, si Jesus Christ, malaki na yung problema. At ang matindi dito, kasalanan ng buong mundo, ilalagay sa Kanya. Sabi niya, wala na akong pakailam sa'yo. Ang dami ko ng problema ang kinakarga. Ngayon, pwede ba? Tigil-tigilan niyo akong dalawa. Hindi niyan sabihin yun. Kasi nga, kapatid, anong oras to? Alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sino po sa inyo kanina ang init-init? Di ba ang init kanina? Ganito yung kalagayan nila. Nung panahon na yun, tapos. Actually, mga kapatid, dito sa passage na ito, itong I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Ito po yung pangalawa na statement ni Jesus Christ dun sa 7 last words. Tuwing mahal na araw po, mga kapatid, ito ay pinapangaral sa mga televisions. Dati, meron din po tayong mga ganito-ganito, kaya pinalitan natin siya ng life retreat. Pero ang una, para mabilis lang po, mga kapatid, panoramic view. Dito, una pong sinabi ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi po sa lahat ng Gospels, lahat yung 7 nakasama dyan. Pero ito po yung pagkasunod-sunod. Yung una, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang ganda nito, no? Kapag in-expose natin ito, ang ganda nitong 7 ito. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ibig sabihin, mga kapatid, inosente sila. Ibang klase ang inosente. Dito itinuring ni Jesus na inosente tayo. Ang sarap nun, kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, meron mga tao inosente. Minsan, bago pa pumunta sa pangalawa, sabing ganon, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ibig sabihin, itinuturing niya na inosente yung mga taong makasalanan. Minsan sa buhay ko, mga kapatid, hindi po ako nasuntok kahit na mahilig ako maipag-away. Never ako nasuntok. Alam niyo po, sino nakasuntok sa akin? Yung baby ko. Naglalaro-laro, mamaya nasuntok ako sa mukha. Mira, parang iinit ang ulo mo, parang gusto mong kumanti. Pero alam mo, 1 taong gulang eh. Alam mo yun yung kagigising mo, tapos bigla ka naalimpungatan dahil may sumuntok sa'yo. Ambira, ang sakit. Sabi ko ay Pastora Dana, hindi pa nangyari sa akin to. Anak mo pa ang susuntok sa akin. Pero alam mo kapatid, di ako nakagante. At itinawa ko na lang pagtapos ko masaktan. Bakit kapatid? Inosente yung bata. Hindi ko siya parurusahan, itatawa ko na lang yun.
Alam mo, ganda na itong i-expose. Dito, itinuring na inosente ni Lord ang mga tao. Binigyan niya ng pagkakataon na sinabi, kilala ko sila. Bigyan natin ng pagkakataon ito. So, yun po, susunod, next year, pag-aralan po natin siya. Okay? Pangalawa, sinabi dito, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Ito na yung pinag-aaralan natin ngayon. Yung pangatlo, sinabi, dear woman, here is your son. Kausap po dito niya, yung nanay niya, tapos si John the Beloved, dear woman, Mary, this is your son. At sinabi niya, doon mga kapatid, here is your mother, Mary. Sinabi niya gano'n, pinagkatiwala niya kay John the Beloved, yung nanay ni Jesus Christ. Ibig sabihin mga kapatid, matindi, mahal ni Jesus Christ ang kanyang nanay. Hindi niya pinabayaan ang kanyang magulang. Hindi niya pinabayaan. Pagdating ng verse 4, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin nito, my God, why have you forsaken me? Ganda nito sa life retreat, mga kapatid. Makikita natin yung tindi nito. Bakit sinabing, why have you forsaken me? Kasi nung panahon na yon, ibinigay lahat ng kasalanan ng mundo kay Jesus Christ. Lahat ng sumpa ng mundo. Kaya nga, mga kapatid, tumalikod sa Kanya. Sabi ng mga theologians, tumalikod sa Kanya ng sandali ang Ama. Dahil nga sa bigat ng kasalanan, iba ang makasalanan, iba ang pinataw sa Kanya yung kasalanan. Iba po yon, para lang maligtas po. Si Jesus Christ hindi nagkasala, pero ipinataw sa Kanya yon. Lahat ng kasalanan ng mundo, nang sa gayon. Kaya sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Pagdating ng panglima na statement ni Jesus Christ, I am thirsty. Ikaw ba naman alas 9 hanggang alas 3 nakapako sa krus, di ka ba naman mauhaw? Sabi niya, I am thirsty. At pagdating ng pang-anim, sabi niya, it is finished. Sabi niya, tapos na. At pagdating ng pampito, sinabi ni Jesus Christ, Father, into your hands, I commit my spirit. I commit my spirit. Ito pinakamatinding statement niya yung dulo. Kasi statement ng pagkukumit ng buhay sa ating Panginoon ito. So dito po sa talatang ito, dun sa pangalawa na statement ni Jesus Christ na I tell you the truth, today you will be with me in paradise, nagkaroon po ng lipatan at pagpasok dito. Lipatan. Dito at pagpasok. Kasi sinabi niya, today, I tell you the truth, today you will be with me. Ilang preposition po meron dito? Today you will be with me in paradise. In paradise. So, ang item po ng salvation, number 1, ano po yung number 1? Admit, letter A. Yung letter T po? Trust. And then yung letter M natin is move in. Sabi natin, move in. Alam niyo po dito, today, you will be with me in paradise. Alam mo to kapag bumili ka na ng bahay, kailan mo mag-move in dito? O kaya lilipat ka sa condo, kailan mag-move in? Ibig sabihin, dito, papasok ka na. Kapag mag-move in ka, hindi pwedeng passive ka. Naunawaan po natin. At maganda dito, tignan nyo po maigi. Sabi, today, you will be with me. Sabi po natin with. Today, you will be with me in paradise. Ang kagandahan dito, hindi lang tinuro ni Lord, punta ka doon. Sa langit. Hindi ginano ni Lord. Sasamahan kita. Ang sabi ni Lord, you will be with me. In fact, sa Greek word, mga kapatid, ang ibig sabihin dyan, I will accompany or join. Kasi with sasamahan kita. Ibang klase yun, kapatid. Hindi kamatayan. Hindi si kamatayan ang sumama sa kanya. You will be with me. Minsan po, papasok ako sa isang lugar, sa isang bahay. Yung may-ari, nasa labas. Sabi sa akin, Pastor, pasok lang. Paano ako papasok? Ang daming aso. Sige, pasok lang, Pastor, pasok lang. Paano ka papasok? Sama mo ko. Hindi, Pastor, basta hindi nangangagat yan, hindi nangangagat. Kahit na minsan hindi nangangagat ang aso, mukha pa lang nakakatakot na, hindi na. Hindi ko susugal ang buhay ko dyan, samahan mo ko sa loob. Naunawaan po natin, iba kapag kasama sa loob. Iba kapag inutusan ka lang. Ay, total, kriminal ka naman mag-isa. Ikaw nga, napasok mo mag-isa yung bahay, tapos ito, hindi mapuntahan. Mag-isa. Sabi niya, punta ka doon, hindi, ganon. Sabi niya, ganon, today, you will be with me in paradise. I will move you in. Sabi niya ganon, papasok tayo. Makakapasok ka ngayon din. Papasukin mo ito kasi sasamahan kita. May mga bagay na kung saan mahirap mapasok, mahirap ma-accomplish sa buhay. Hindi basta-basta na mangyayari sa'yo. Pero kapag kasama mo si Kristo, walang imposible, kapatid. Walang imposible. Mahirap mapunta ng langit. Mahirap mapunta dito sa pupuntahan nila. Kaya lang, mga kapatid, ang kagandahan dito kasama niya si Lord. Naunawaan po natin, mga kapatid, hinatid siya. So dito sa passage na ito, makikita natin, dito sa pag-aaral natin ngayon, inadmit na siya yung makasalanan,
Pangalawa, ipinagkatiwala niya ang buhay niya kay Lord. Pangatlo, kapatid, nagkaroon ng moving in. Kaya lang ang maganda dito, hindi siya ang pumasok. Sinamahan siya ni Jesucristo. Today you will be with me in paradise. Makakasama mo ko, papasok ka ngayon. So dito mga kapatid, napaka-importante din malaman natin that salvation is instant. Sabi natin instant. Kasi nga po sinabi niya dito today. Sabi po natin today. Nung binasa ko po yung Greek word, ang ibig sabihin ng today dito, now. Nagkaroon ng matinding paglipat dito. Why? From cross to Christ. And from punishment to paradise. Wala na po akong panahon dito para i-discuss ko itong paradise na ito, but simply lamang po mga kapatid, sabi ng iba, ito daw yung Eden. Pag sinabi kasing Eden, it is a perfect place. Kaya kapag sinabi Edenic, ibig sabihin doon, napaka-perfecto ng lugar at wala na yan sa mundo, mga kapatid. At itong paradise na ito, parte po ito ng langit. Parte po ito, mga kapatid. Ibig sabihin, nandoon ang presence ng Panginoon, sasamahan siya. Ganun lang po kasimple muna. Pero malinaw dito, mga kapatid, eternal bliss ang mararanasan niya dito. Meron mga nakatira dito sa bliss, di ba? Pero ang ibig sabihin ng bliss, eternal happiness, di ba? Minsan, pero yung mga nakatira sa bliss, naiinis din minsan eh. Pag pumunta kayo, mga kapitbahay, yung lugar, gano'n. Pero ito kapatid, tunay na bliss ito. Eternal bliss ang mararanasan dito sa paradise na ito. From cross to Christ, from punishment to paradise. Ngayon, tanungin kita kapatid, ganun na lang ba kadaling mabago ang sitwasyon? Ganun na lang ba kadaling kaligtasan? A-admit ka lang, magtitiwala ka lang, ligtas ka na. Ganun lang ba kadali yun? Para lang kape yan? O instant noodles? Dati ang noodles, papatay ka pa ng kung ano-anong halaman eh. Tapos kung ano-ano, magkakarate pa si Bruce Lee dati, si Jackie Chan, para makagawa lang ng noodles. Ang hirap-hirap. Pero nung na-invento yung instant noodles, ang bilis. Wala pang 5 minutes, pwede mo na siyang kainin. Naunawaan po natin mga kapatid, ganun na lang ba ang kaligtasan pagkabilis-bilis? Sobra naman to. Oo kapatid, ganun kadali ang kaligtasan. Dahil nahirapan na si Jesus Christ, huwag ka na magpakahirap. Kaya kapag may pupunta pa po sa inyo dito para magpapako ng krus, kapatid, tigil mo na yan. Ginawa na yan ni Kristo minsan lamang. At hindi mo na kinakailangan. Tandaan natin, God did the dying, you must do the believing. Ginawa na ni Kristo ang kamatayan, ikaw na kinakailangan manampalataya ka na lang, tanggapin mo na lang siya sa iyong buhay. Pero ang tanong, ganun na lang ba kadali na maligtas? Lalo na, ito pa matindi, okay sana sa matulungin, sa mabait na tao, sa mukhang Maria Clara. Yung ganun lang, hindi naninigaw. Alam mo yun kapatid, yung napaka-graceful magsalita. Hallelujah. Yung parang panlangit na boses. Kaya lang hindi, ganun tong taong ito. Kriminal. Tapos ganun na lang kadali ang maligtas. Kaya nga kapatid, itong kaligtasan na ibinigay niya sa isang kriminal na tao, ang tawag dito, iskandalo. Hiniligtas mo yung tao pagkabilis-bilis, pagkatapos niya magkasala, ngayon you will be with me in paradise today pa. Sabi niya ganon, this is the scandal of grace. Iskandalo para sa mga relihiyosong tao ito. So the following statement of Jesus Christ is really full of scandal. Umamin lang, nagtiwala lang. Ligtas na agad, langit na agad. Yes. Sabi ni Jesus Christ, Jesus answered him, today, I tell you the truth, that today, you will be with me in paradise. Yes, this is the scandal of grace. Because when you admit that you are a sinner and trust Jesus as your Savior and Lord, your punishment will stop. And the Almighty God will grant you a pardon. Pinatawad ka na. Sa mga tuwid kapatid, ikaw ay mapapawalang sala sa iyong pag-amin at iyong pagtitiwala kay Jesus. Ito pang skandalo dito, today. I want you to know that salvation for those who committed their lives to Jesus is not tomorrow, but today. O, nagbayad ka na? Kailan mo makukuha? Next week? Next week, okay na yan. Bayad ka na eh. Anong okay na yan? Next week pa. Okay na, tapos next week pa. Okay lang ka maliligtas. Hindi ganito yung sinabi nila. O, alam mo, nagtiwala ka na sa akin. Okay lang po mag-e-effect ang salvation. Bukas, hintayin mo. Bukas mag-e-effect yung salvation yan. Okay ka na bukas. Ligtas ka na.
Paano yun kapag namatay ka ngayon? O, impyerno ka. Kasi bukas pa yan mag-i-effect ang salvation eh. Napansin ko ang salvation, hindi tomorrow. The moment na i-commit mo ang buhay mo kay Lord, kahit na ano pa ang karamdaman mo ngayon, kahit na ano pa nararanasan ngayon, kahit ikaw pang pinakamasama na nilalang sa balat ng lupa, pag ibinigay mo ang buhay mo kay Kristo ngayon, ngayon din ang kaligtasan, kapatid. Come on. Ngayon din ang kaligtasan. Salvation is instant. Ganon kasimple. At nagulat ako dito sa passage na ito, in Luke chapter 23 verse 43 rin, sa Good News Translation, ang galing na itong passage na ito. Sabi dito, Jesus said to him, I promise you. I promise you that today you will be with me in paradise. Sino na sa inyo kapatid na pangakuan ka na? Di ba minsan kahit hindi totoo, alam mo binubola ka lang? Pero pag napangakuan, ay grabe. Tapos si kwento sa barkada, may pangako sa akin. Dali niya ako, Disneyland. Grabe. Alam yung iba naman, alam naman na binubola lang siya. Ibibigay ko sa iyo ang langit at ang bituin. Alam mo naman na hindi totoo yun. Pero sinabi niya sa best friend niya, oy, best friend, pinangakuhan niya ako, grabe! Grabe talaga! Grabe siya, oh. Sabi niya ganun. Pinangako niya sa akin yun. Langit at bituin. Sino sa inyo na pangakuhan, kapatid? Ang pangako, pwedeng matupad, pwedeng hindi matupad. Ang pangako ng tao, pwedeng matupad at pwedeng hindi matupad. Tandaan po natin, tayo, may kakulangan din tayo. Pwedeng hindi niya tumarin ang kanyang pangako dahil may nangyaring problema. Dati nagagalit ako pag hindi natupad ang pangako, pero ngayon alam ko na. Tao kasi siya. May tendency na mag-fail siya sa pangako niya. Naunawaan po natin mga kapatid, kasi may kanya-kanyang sitwasyon ng tao. Lalo na ngayon, nalalapit na eleksyon. Ang daming pangako. Alam ko naman, di matutupad lahat yon. Kaya doon ako sa may, alam mo yun, yung may integridad na natupad niya na yung kanyang mga pangako sa iba. Yung nagawa niya na, yung iba gagawin pa lang, doon na ako sa nagawa. Yung may napatunayan. 6 na taon, kapatid, pagpapraktisan ng Pilipinas. 6 na taon. Hindi marunong mag-execute. Ibubuto mo yun, hindi marunong mag-execute, pagpapraktisan niya pa lang. Sa loob ng 6 na taon. Doon ka na sa nakapag-practice na. Kahit hindi perfecto, yun na lang ako. Kasi alam niya, gagawin niya. Naunawahan po naman, niwala ka kapatid, huwag tayo papabola kung kani-kanino. 6 na taon na praktisan na naman ng Pilipinas. Nangyari po sa akin yung praktisan, yung baril-baril, di tumatama. Ay mga kapatid, baniwala ka, 6 na taon pagpapraktisan, wala naman tumatama, hindi nakakabulsay. Ang daming pangako. Huwag natin gawing praktisan ng ating bayan. Kaya nga maganda dito yung nakapractice na. Hindi lang gumagawa ng batas, dapat yung nag-execute ng batas ang kailangan natin dito. Madaling magsulat na magsulat. Eto gawin mo to ha. Eto gawin mo to. Hindi pwede yun, kapatid. Ang dami na natin batas, execute na lang. Naunawaan niyo po, sino maboto mo, ewan ko. Basta. Yun na lang. Tatanungin ko pa kay Manang Bola. Pero sabi niya dito mga kapatid, maraming nangangako dito sa... Susunod po kasi pag malapit na eleksyon sa May, sasabihin po natin yung mga characteristics, katangian ng mga dapat natin iboto. Kapatid, sana hindi lang porket natulungan kang minsan, dahil ka mag-anak mo, dahil kababayan ko. Pero may gusto kong boto, kababayan ko. Pambira, gusto ko talaga yun, honestly. Kasi pride mo yun eh. Pero hindi na ako papayag na ganito na lang. Kapatid, 6 na taon, gagahasain na naman ang bansang Pilipinas. Hindi ako makakapapayag nun, kapatid. Papraktisan na lang. Nangangarap ako ng isang magandang bansa at naniniwala ko mangyayari yun sa panahon natin. Kailangan lang ma-educate ang tao. So yun po, sa May, paghandaan po natin yun. Okay? Pero sabi dito, honestly, ang daming mga pangako. Yung kay Pailon, nanood po ako kagabi, ang daming pangako ng mga tatakbo ng Senado. Ang daming pangako. Pero napansin ko lang, hindi lahat matutupad yun. Pero dito sa passage na ito, minsan yung mga ngako, titignan mo rin kung may integridad. At dito sa passage na ito, tanungin kita kapatid, sino ang nangangako sa iyo? Nung nangako ang Panginoon, tandaan po natin, kapag si Jesus ang nangako, huwag ka nang magdalawang isip. Dahil tiyak tutuparin niya ang kanyang pangako. Come on, palakpakan nga natin ang Panginoon. Ang kaligtasan na ipinangako ng Panginoong Hesus ay isang pangako na hindi mapapako. Isang pangako, kapatid, na mapagkakatiwalaan na Kristo.
Pangako na mangyayari sa mga taong umaamin at nagtitiwala sa Panginoong Hesus. Pangako na mangyayari. Kaya sinabi niya, I promise you. Honestly, mga kapatid, yung mga mangangako sa atin, ang sarap pakinggan, di ba? Sa kumpanya, ito sweldo mo ngayon, magkakaroon ka ng sweldo, 500,000 a week. Di ba? Sarap. Ay, grabe. Ano pong trabaho? Buhatin mo barko. Tagabuhat ng barko. Ganon. Tagatulak ng eroplano. Ano ba yun? Parang imposible naman mangyari yun. Parang ayaw mo naman akong pasweldohin dito. Pero ito kapatid, ito totoo to. Kaya niyang gawin to. Bakit kapatid? Subok na si Jesus. Amen po ba? Subok na ang Panginoong Hesus. Kaya pag once na may nakita kang pangako ni Lord, kapatid, kuhain mo na yung pangakong yun. Dahil tiyak pag si Lord nangako, may mangyayari. May mangyayari. Ulitin ko kapatid, isang pangako na kailanman hindi makapapako. Ano po yung ATM ng salvation? Letter A? Admit. Letter T? Trust. And then letter M? Move in. Kapatid, ito po ang ATM ng salvation. Hindi ganon kahirap na komplikado katulad dati. Maybe sabihin mo sa akin, Pastor, sobra naman dali. Di balik ka sa Old Testament. Kung gusto mo mahirap-hirap. Sigurado ka, Pastor. Ganun lang. Hindi ko gusto mo mahirapan. Balik. Back to the future. Ba't kaya future? Basta ganun. Balik. Pero kapatid, itong katotohanan, pinadali na ni Lord ang salvation. Dahil binayaran niya na napakamahal na halaga. Ang dali na ng salvation para sa iyo at para sa akin. Ang gagawin mo, tiwala na lang sa Panginoong Hesus. At sa lahat na magtitiwala sa Kanya, kapatid, ibang klase ang pangako ni Lord. May pangako siya na hindi pang temporal, pangakong pang eternal ang pangako niya sa atin. Pwede po ba malakas na palakpak po para kay Jesus ngayong gabing ito? Praise the Lord. Amen. Amen. Tayo po lahat ay makakatayo sa presensya ng ating Panginoon.